events. Okay. So sabi, denoted as A, U, B, or A union B. Then, pwede siyang ma-visualize using Venn diagram wherein the union represents the overlapping regions of two sets. Ibig sabihin, kung meron tayong Venn diagram, diba? So, ito yung set A, tsaka set B. Pag yung set ng overlapping nila, yun yung set natin. Yun yung union. Overlapping. Then, to calculate the general formula, so yung formula daw, basa ba? Yun. So, yung formula sa probability is, lagay ko nga ulit dito. Naalangan ako. Yan. So, yung general formula is probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus the intersection of A and B. Yung sabi nga natin, kung gusto mo makuha yung intersection naman nila gamit itong formula, pwede kang mag-manipulate na lang ng general formula natin, which means kung kukunin natin intersection using this formula, so ipapalitin mo lang itong dalawa. So, ibig sabihin, para makuha natin intersection, di ba negative siya dito, pag tinranspose natin magiging positive. So magkaroon lang tayo ng P, or probability of A plus probability of B, then ito lilipat natin sa kabila, so magiging minus siya A union B. Parang ganun lang, parang nag-transpose ng formula, nag-manipulate ka lang. Then mutually exclusive events, meaning kung sinabi naman natin mutually exclusive, actually nagbabasa lang ako reveal lang. Sabihin, they cannot occur simultaneously. A and B cannot occur simultaneously. So bawal daw sila magsabay. Bawal daw timer. Like flipping heads and tails on a coin in a single toss. Kung isa lang yung coin mo, tas pinlip mo siya. So hindi naman pwedeng sabay, nalalabas yung heads and tails. So ibig sabihin, kapag mutually exclusive ng dalawang events, so magkakaroon ka ng A intersection B which is equal 0. So kapag mutually exclusive, hindi sila pwedeng magsabay, 0 yung magiging probability nila. Kapag may ng dalawang events, so magkakaroon ka ng A intersection B which is equal 0. So kapag mutually exclusive, hindi sila pwedeng magsabay, 0 yung magiging probability nila kapag may dalawang event. So which means pwede nating sabihin yung formula natin para sa union, kasi nga kung mutually exclusive sila, kung 0 na to, kahit hindi mo to ilagay, pero magagamit mo to para sa pag manipulate ng formula kung kukunin mo intersection. Anyways, tanda mo na lang. Example, rolling a die. Now, let's say meron tayo number 1 example daw. So sabi, rolling a die. So hindi to namatay ha. Ano sabihin namatay? So pag die, isa lang kasi na dice, kaya die. So let's say yung A natin is even numbers, set of even numbers sa die. Nababasa ba? Ayan, even numbers. Then yung B natin is greater than 4. So kung ganito yung given, lagay mo muna siya as numbers. So ano ba yung mga even numbers sa set A natin? Kung meron tayong die, alam natin na 6 spaces yon. So ibig sabihin, ito yung mga numbers na 2, 4, tsaka 6, diba? Yung mga even natin. Then pagdating naman sa greater than 4, ito yung mga numbers natin na 5 and 6. Kasi greater than 4 nga. So in this case, kitang-kita naman kasi pag ganito kung ano yung intersection tsaka union. Diba? So kunyari yung given, yung tanong,
So, probability of A intersection B. So, ano ba yung parehas nila? So, di ba parehas sila may 6? Out of what? Ilan ba yung sample space natin? So, ibig sabihin, dapat alam mo yung sample space ng isang die is from 1 to 6. So, ibig sabihin, 6 yung total natin. So, ibig sabihin, meron tayong 1 na intersection nila out of 6 na total. So, ibig sabihin, magkaroon ka ng 1 out of 6. Kapag nag-roll tayo ng isang die. So, kapag ating naman sa union, para lang nga tong set actually. Kung alam mo yung set ng grade 7, parang ganito lang din siya. Pinaganda lang yung mga salita. Joke. Pinahirapan lang. Pero parehas lang na parehas. Kaya dapat alam mo intersection tsaka union. So ito naman, 'di ba? Alam na natin, no, kahit titignan mo lang yung union, 'di ba? O tingnan mo yung union, 'di ba? Sabi natin lahat. Okay, Venn diagram natin. Para maintindihan nyo. So una, pag nag-Venn diagram ka, ilagay mo muna yung intersection nila. So, di ba parehas sila may 6? So, ilagay mo dito sa gitna yung 6 kasi yun lang naman yung parehas nila. Okay, diba? Yun. Basta 6 yan. Ito yung A, ito yung B. So, sa A natin, ito yung trace natin yung A. Yan. So, yung laman ng A natin is 2, 4, 6. So, kung meron tayong 6 dito, may matitira na lang na 2, tsaka 4. Kasi ito yung A natin is 2, 4, 6 pa rin. Ngayon, sa B naman tayo. So, yung B natin, ito, trace natin. So, sa B natin, may laman ng 6. May kulang na lang na 5. So, yun yung magiging itsura ng Venn diagram natin. So, ngayon, dahil yun. Ibig sabihin, lahat ng nasa loob. So, ilan ba yung item na nasa loob? Yung element. So, 1, 2, 3, tsaka 4 out of 6 dapat. So, ibig sabihin, 4 out of 6 or 2/3, di ba? So, pag ginamitan natin ng formula, dapat parehas yung lalabas. Okay? So, try natin kung parehas. So, ito na, di ba? Sabi natin, formula natin is A union B. So, pag ginamit natin yon, so, equals, di ba? Sulat muna natin yung formula. Ayan. Ay, di pa plug na lang natin si A. Ano ba yung probability of A natin? Aber. Ilan ba yung probability of A? So, ito yung A natin. Ilan ba yung laman ng A natin? 3 out of 6, di ba? Or 1/2. So, pwede natin tatlo. Tatlo bagasin daw sila. So, 2, 4, 6 out of 6. Hindi lang siya 2 ha. Hindi lang siya 3. May over pa siya kasi probability. Baka ilagay mo 2 lang. Ay 3. Pag probability, naka-out of siya. Or pwede siya naka-percent. So, ibig sabihin, 3 out of 6, di ba? Or 1/2 na lang. Then, probability ng B natin. Pwede naman 3 out of 6 para mamaya tayo mag-simplify. Ang gulo ko, no? Lagay lang natin sila. Ulit. 3 out of 6 para sa probability ng A. Yung B natin is 2 out of 6. Tama. Pero lagay mo natin as out of 6 muna. Yan. Mamaya tayo mag-simplify. Minus. So, nakuha na natin intersection. Sabi natin yung parehas. Out of yung total. So, 1 out of 6. So, di ba sabi natin sa tawag dito? Sa fraction, kapag similar yung denominator, kinakopy natin sila as 1. Then, ina-add natin, subtract yung numerator, denominator. So, 3 plus 2 is 5. Minus 1 is 4. Which is equals pa rin sa 2/3. So, ibig sabihin, kahit titig na lang. Another example. So, let's say, drawing a card. Single card. Ay, hindi nakikita. Single card.
from standard deck. Wala kami talagang magagawa sa matanda niya. Sarap. Wala. Tatalo sa sakit. Ito plano mo ipapatay. Tapos hindi ko tayo sa So kahit hindi na ilagay yung 52 na number ng cards, alam dapat natin yan. Bakit tayo versus camera? Lalo pag probability. So yung event A natin, for example, yung A natin daw is red card. Then yung B natin is space card. So kung ito lang yung given, dapat alam mo kung ano yung ilalagay mo dyan. So ilan ba yung red card natin? Uno cards. Madami nag-aaway dyan, boss Rek. Nasisira dyan yung friendship. 'Di ba? So ngayon, tingnan muna natin kung ilan yung red cards sa 52 playing cards. Ilan ba lahat? Yung red. Ilan ba lahat? 26 daw, sabi ni Boss Rek. Out of 52, 'di ba? So magkano tayo ng 26 out of 52, which is 1/2. 'Di ba? Ngayon, punta tayo sa face cards o yung mga tao sa card. So ilan ba yung face sa card? Ilan? O meron tayong Jack, Queen, King sa kada shape, 'di ba? So apat yung shape ng cards natin, which means magkakaroon tayo ng 12 out of 52, which is ilan? 3 out of 13. So ito yung mga probability ng A natin tsaka ng B. Ngayon kung ang tanong is intersection ni A and B, so anong ilalagay natin? So kung meron kang red card tapos meron kang face card, ano yung parehas nilang dalawa? Ilan? Ilan yung red tapos face cards na parehas? Naintindihan mo ako, Jem? Hindi. Ikaw lang nanonood din pa si Boss Rek. Si Boss Rek, ako ni Boss Rek. Basic nga lang tayo Boss Rek eh. Ilan? Dali, Jem. Ilan yung intersection nila? Ilan yung parehas sa A tsaka sa B? Dapat red tapos face card. Kasi intersection eh. Ibig sabihin, dapat face card na kulay red. Ilan yun? Nagets mo? Hindi mo naintindihan? Ibig sabihin, intersection yung pareha sa kanila. O di ba sabi natin sa cards, hindi. Di ba meron tayong diamond tsaka heart sa kulay red, which means ang total nito is 13. Ito rin is 13. Sundan? Sa red lang to ha. So ngayon, di ba sa diamond meron tayong face na Jack, Queen tsaka King. Ganon din sa heart na Jack, Queen and King. Ibig sabihin yung intersection ng red cards at ng face card is 6 out of 52. Okay, which is magkakaroon tayo ng 3 out of 26 intersection. O ngayon, pwede na natin makuha yung union nila. So para makuha yung union, A union B, so balik ka lang sa formula lagi, pero madali lang namang kabisaduhin. PA plus PB minus yung intersection. Ganun lang, lagay mo lang sila. So yung A natin is 1/2. Yung B natin, pwede na puro 52 muna ilagay natin para hindi mahirapan mag-simplify. So lagay lang natin sila as 26 out of 52 plus 12 out of 52
minus 6 out of 52. Para isahan na lang yung denominator. Then, i-plus na lang, tsaka i-minus. So, magkakaroon tayo ng 26 plus 12 minus 6. Or 26 minus 6 is 32. Diba? Which is, magkakaroon tayo ng... Tama ba yung pinagkasabi ko? Tama ba, Boss Rek? Nag-iimbento lang ako. Total na ito. Pag dinivide natin, pag sinimplify natin, ilan na? So, let's say sa 2 muna. So, magiging 16 out of 26, diba? Pag dinivide sa 2. Pwede pa ma-divide. So, magiging 8 over 13. So, ito yung magiging sagot natin para sa union.